Akala ko, ang pera ko ang magliligtas sa akin. Pero sa gitna ng putika ng bohol, ang suot kong relong nagkakahalaga ng milyon ay walang silbi kumpara sa isang basong tubig mula sa babaeng kinamumuhian ako. Niloko ako ng sarili kong dugo. Itinapon na parang basura. Ngunit sa pagkawala ng aking korona, natagpuan ko ang tunay na hari ng aking puso. Handa ka bang mabaon sa dumi para lang makita ang langit? Ang lupon ng mga direktor ay nagkaisa na sa kanilang desisyon. Dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ni Cristobal Avila Leisabel, ang trono ng Avila Group ay pag-aari na ngayon ng isang taong mas karapat-dapat. Ang kumpanya ay hindi hihinto para sa isang alaala. Ang tinig na yon mula sa maliit at kalawanging transistor radio ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng masukal na bukirin ng Bohol. Ang bawat salita ay kasing lamig ng bakal, kasing talas ng punyal na dahan-dahang bumaon sa dibdib ng lalaking nakasubsob sa basang lupa. Hindi ito basta balita. Ito ay isang hatol, isang proklamasyon na ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang pangalan, at ang bilyong-bilyong pisong imperyong itinayo niya ay pinalis na sa kasaysayan sa loob lamang ng isang gabi. Dahan-dahang iniangat ni Cristobal ang kanyang muka mula sa malapot na putik. Ang kanyang suot na mamahaling silk shirt na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan sa mga boardroom ng Makati ay basang-basa na ngayon at punong-puno ng dumi ng hayop. Ang kislap ng kanyang relo na nagkakahalaga ng isang mansyon ay nababalutan na ng malansang luto ng lupa. Tumingala siya sa langit, at sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang pisingi, naramdaman niya ang hapdi ng isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakakidnap sa kanya. Nilimot na siya. Itinapon na siya ng sarili niyang dugo. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na nagwawala sa loob ng isang abandonadong gusali. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin sa radyong iyon na buhay pa siya, na siya pa rin ang hari. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol ng pagkatalo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Tila ba ang buong mundo ay unti-unting naglalaho sa isang makapal na hamog ng kawalan. Hoy, Mr. Manileño! Huwag mong titigan ang putik. Hindi yan magiging ginto, kahit gaano mo pa kagustuhin. Ang matinis at matapang na boses na iyon ay bumasag sa kanyang internal na pagguho. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng may hawak na kumpit ng damo. Ang mga binti ay lama sa dumi ng bukid at ang mga mata ay naglalagablab sa inis. Si Tess, ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit siya ring babaeng tila walang pakialam kung siya ay isang bilyonaryo o isang pulubi. Ano, hiilata ka na lang ba riyan habang ang mga kalabaw ay naghihintay ng makakain? Dito sa Bohol, ang mga tamad ay mabilis na nilalamon ng lupa. Muling bulyaw ni Tess habang inihahagis sa harap ni Kristo ang isang lumang balde. Tinitigan ni Kristo ang balde. Pagkatapos ay ang kanyang mga kamay, na kailanman ay hindi humawak ng kahit anong mas mabigat pa sa isang mamahaling ballpen. Naramdaman niya ang isang matinding lula. Ang kontras ng kanyang dating buhay sa realidad na nasa harap niya ngayon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang CEO na kinatatakutan ng libo-libong empleyado ay inuutusan ngayon ng isang babaeng amoy, araw at lupa. Tess, you don't understand. I am Cristobal Avila Leisabel. I own corporations. I don't feed animals. Ang boses ni Kristo ay nanginginig, puno ng huling hibla ng kanyang pagmamataas. Tumawa si Tess, isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa buong Chocolate Hills. Lumapit siya kay Kristo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa maputlang mukha ng lalaki. Naamoy ni Kristo ang bango ng sampagwita at pawis mula sa babae.
Isang amoy na kailanman ay hindi niya natagpuan sa mga air-conditioned na opisina sa Manila. Wala akong pakialam kung ikaw ang hari ng buong Pilipinas, Mr. CEO. Ang pangalan mo ay walang halaga kung ang sikmura mo ay kumakalam. Ang imperyo mo ay nasa Manila, pero ang buhay mo ay nasa mga kamay ko. Ngayon, pulutin mo yung balde o hahayaan kitang mabulok dito, kasama ng mga pangarap mo. Madiing sabi ni Tess, bago ito tumalikod at naglakad palayo, ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa putikan ay tila ba tunog ng isang bagong mundo na kinakailangang yakapin ni Kristo. Nanatiling nakaluhod si Kristo sa dumi. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang buto, tila ba ang bawat patak nito ay nagsisilbing paalala na siya ay wala na. Ang bawat segundo ay tila isang pakikipagbuno sa kanyang sariling ego. Ang lahat ng gintong kinalakihan niya ay naging tanso sa gitna ng bukirin. Sa pagkawala ng aking korona, matututunan ko bang yumuko sa lupa o hahayaan ko bang lamunan ako ng dilim ng sarili kong kahapon? Naramdaman niya ang muling pagpintig ng kanyang ulo. Ang alaala ng mukha ng kanyang lola na si Doña Marcela ay sumagi sa kanyang isipan. Ang ngiti nito habang binibigyan siya ng basbas bago siya nawala. May kakaiba sa ngiting yon. Isang katanungan ang bumalot sa kanyang diwa na tila isang aninong ayaw siyang iwan. Dahan-dahan, sa gitna ng panginginig, iniabot ni Kristo ang kanyang kamay patungo sa kalawanging balde. Ang metal ay magaspang, malamig at tunay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang bigat ng realidad ng walang filter ng pera. Sa tikalayuan, huminto si Tess at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas, ngunit may isang bahid ng awa na mabilis din niyang itinago. Pinanood niya ang lalaking itinuturing niyang himala at sumpa na dahan-dahang tumayo mula sa pagkakasadlak. Ang gabi ay nagsimulang bumalot sa Bohol. At ang mga anino ng Chocolate Hills ay tila ba nagmimistulang mga dambuhalang nagmamasid sa pagsilang ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na binuo sa sakit, ngunit may pangako ng paghilom. Wait for me, Manila, because when I come back, I won't be the man you erased. Bulong ni Kristo sa hangin, habang ang kanyang boses ay nilalamon ng ingay ng mga kuliglig. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa dampa ni Tess, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng kalsada. Ang bintana nito ay bumaba at isang pares ng mga matang puno ng katusuhan ang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang gumuhit sa abot tanaw. Hindi ang mga palto sa aking palad ang tunay na nagpapahirap sa akin, kundi ang bawat segundo na naalala ko ang ngiti ng aking lola, habang dahan-dahan niya akong itinutulak sa bangin ng kawalan. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Kristo ay tila ba hinihiwa ng libu-libong maliliit na patalim? Ang sikat ng araw sa Bohol ay hindi na isang magandang tanawin. Ito ay naging isang malupit na latigo na humahampas sa kanyang mapuputing balikat. Nakatayo siya sa loob ng kwadra. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na balat ay tuluyan ng nilamon ng malapot ang mabahong putik ng kulungan ng hayop. Ang halimuyak ng mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan na ng isang masangsang at mabigat na amoy na tila ba dumidikit sa kanyang kaluluwa. Bilisan mo riyan, Mr. CEO. Ang mga hayop ay hindi naghihintay ng iyong board meeting. Kapag hindi ka natapos bago lumubog ang araw, ang hapunan mo ay magiging kasing pait ng iyong ugali, sigaw ni Tess mula sa labas. Naririnig ni Kristo ang tunog ng pagpukpok ng itak sa kahoy. Isang ritmo ng paggawa na tila ba nanunuya sa kanyang kawalan ng silbi. Naramdaman ni Kristo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pag-angat niya ng pala ay isang pakikipagbuno sa kanyang sariling danggal. Pinanood niya ang isang langaw na dumapo sa kanyang pawisang noo. Isang nilalang na dati ay hindi man lang makakalapit sa kanya sa loob ng kanyang air-conditioned na opisina. Ngunit ngayon ay tila ba naghahari sa kanyang pagkatao.
Ang bawat bagsak ng dumi ng hayop sa balde ay lumilika ng isang mabigat na tunog, isang tunog ng dahan-dahang pagguho ng kanyang dating mundo. Tess, stop it! Hindi mo ba nakikita? I am bleeding! My hands, they are not made for this! Ang boses ni Kristo ay basag, puno ng pait na tila ba isang batang inagawan ko laruan. Huminto si Tess sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kwadra. Ang kanyang anino ay humaba sa harap ni Kristo. Pinagmasdan niya ang lalaki. Ang maputlang mukha nito na ngayon ay namumula sa init, ang mga kamay na puno ng paltos, at ang mga matang dati ay puno ng katusuhan, ngunit ngayon ay puno ng luha ng pagkapahiya. Ang dugo mo ay kasing pula lang ng dugo namin, Cristobal. Ang pagkakaiba lang, ang dugo namin ay lamas sa pawis para mabuhay, habang ang sayo ay lamas sa kasakiman ng iba. Ang boses ni Tess ay naging malumanay, ngunit kasing lamig ng semento. Akala mo ba ay ikaw lang ang nasasaktan? Tingnan mo ang lola ko sa loob ng dampa. 15 taon siyang nagtrabaho sa bukid na ito para lang mapagtapos ako, hanggang sa ang kanyang mga binti ay hindi na makalakad. Yan ang tunay na sakripisyo, hindi ang ilang oras na paglilinis ng dumi. Napatigil si Kristo. Ang kanyang galit ay tila ba naging isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Tess nang hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang babaeng may pasan-pasan na daigdig na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Ang pagod sa mga mata ni Tess ay tila ba isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kahungkagan. Sa gitna ng mabahong kulungan, napansin ni Kristo ang isang maliit na bulaklak ng wild daisy na tumubo sa gilid ng bakod, sa gitna ng dumi at putik. Ito ay payak, ngunit matatag. Tila ba sumasalamin ito sa babaeng nasa harap niya? Dahan-dahan niyang ibinaba ang pala, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkapagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga. I didn't know, bulong ni Kristo. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, nalulunod sa huni ng mga ibon sa paligid. Marami ka pang hindi alam, Mr. Avila. Pero kung mananatili ka rito, sisiguraduhin kong matututunan mo ang lahat ng hindi na ituro sa iyo ng iyong mga bilyon. Tugon ni Tess bago ito tumalikod. Nabalik lamang ang diwa ni Kristo nang marinig niya ang isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa di kalayuan. Isang lumang jeep ang huminto sa tapat ng bakod ni Tess, at isang lalaking may malaking tiyan at nakasuot ng makapal na gintong, kwintas ang bumaba. Si Mang Ambo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa tuyong damo ay tila ba tunog ng paparating na unos. Teresa, nasaan ang bayad mo para sa buwang ito? Huwag mong sabihing ang lupang ito ay magiging pag-aari ko na bukas dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ang bulyaw ni Mang Ambo ay umalingaw-ngaw sa buong bukid. Nakita ni Kristo ang panging hinig ng mga kamay ni Tess. Ang matapang na babaeng kanina lang ay naguutos sa kanya ay tila ba biglang naging maliit sa harap ng matandang lalaki? Ang bawat salita ni Mang Ambo ay tila ba mga pako na ibinabaon sa danggal ni Tess. Mang Ambo, parang awan niyo na. Ang ani namin ay hindi naging maganda dahil sa ulan. Bigyan niyo pa po ako ng 1 linggo. Ang pagsusumamo ni Tess ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Kristo. 1 linggo? Yan din ang sabi mo noong nakaraang buwan. Kung hindi mo kayang magbayad, baka may ibang paraan. Baka ang bisita mo riyan ay pwedeng ibenta sa mga taong naghahanap sa kanya. Nakangising sabi ni Mang Ambo habang nakatingin ng diretso sa kwadra kung nasaan si Kristo. Nanlamig ang buong katawan ni Kristo. Ang bawat hibla ng kanyang malay ay nagsisigaw ng panganib. Alam ba ni Mang Ambo kung sino siya? O siya ba ay tila isang pirasong karne na pinag-aagawan sa gitna ng isang madilim na laro? Mabilis na lumapit si Tess sa kwadra at pilit na itinago si Kristo sa likod ng mga tumpok ng dayame. Ang init ng kanyang hininga at ang amoy ng kanyang balat ay naging kaisa-isang proteksyon ni Kristo sa gitna ng takot. Manahimik ka, Cristobal. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog.
Bulong ni Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-aalala na kailanman ay hindi naramdaman ni Kristo mula sa kanyang sariling pamilya. Habang papalapit ang mga yabag ni Mang Ambo sa kwadra, naramdaman ni Kristo ang isang matinding pagyanig ng lupa. Hindi ito lindol, kundi ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Sa unang pagkakataon, hindi ang kanyang kumpanya ang kanyang pinoprotektahan, kundi ang babaeng nagpapakain sa kanya ng kalamay at luha. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang nalaglag mula sa bulsa ng polo ni Kristo. Isang gintong cufflink na may tatak ng pamilya Avila. Ang tunog nito nang tumama sa semento ay tila ba isang malakas na kampana na naghudyat ng katapusan ng kanyang pagtatago. Tumigil ang mga yabag ni Mang Ambo sa tapat mismo ng pintuan. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa loob, at ang tanging narinig ni Kristo ay ang marahas na paghinga ni Tess. Ano to, Teresa? May itinatago ka bang ginto sa gitna ng dumi? Ano tong kumikinang sa gitna ng dumi, Teresa? Akala ko ba ay wala kayong pambayad, pero may palamuti kang pangmayaman na itinatago rito sa gitna ng mga dayame? Ang boses ni Mang Ambo ay kasing gasgas ng kalawanging bakal. Bawat pantig ay may dalang lason na tila ba unti-unting sumasakal sa hininga ni Kristo. Ang kislap ng gintong cufflink sa pagitan ng maruruming daliri ng matanda ay tila ba isang dambuhalang sulo sa gitna ng madilim na kwadra, isang matalim na liwanag na naglalantad sa lahat ng kasinungalingang pilit na itinago ni Kristo. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding palalamig sa kanyang batok. Ang kanyang puso ay tila ba isang ligaw na hayop na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay humahampas sa kanyang mga tadyang na tila ba gustong kumawala. Nakatago siya sa likod ng mga tumpok ng dayame. Ang kanyang hininga ay pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang baga, habang ang amoy ng tuyong damo at ang malansang singaw ng lupa ay tila ba nagiging isang hawla na unti-unting sumisikip. Hindi ito maaari. Kapag nalaman nila kung sino ako, ang lahat ay matatapos na. Ang katahimikan ni Tess, ang kaligtasan ng pamilyang ito, lahat ay magiging abo. Yan ay pirasong tanso lamang na napulot ko sa bayan, Mang Ambo. Walang halaga yan, laruan lang yan ng bata. Ang boses ni Tess ay pumiyok, isang tunog ng desperasyon, na tila ba isang marupok na kristal na malapit ng madurog. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Kristo ang anino ni Tess na nanginginig sa harap ng matanda. Ang babaeng kanina lang ay tila isang matatag na pader ay biglang naging isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Ang contrast ng gintong cufflink, ang huling simbolo ng kanyang kapangyarihan, laban sa marungis na duster ni Tess, ay tila ba isang punyal na sumaksak sa konsensya ni Kristo. Ang yaman na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay naging isang sumpa, na ngayon ay naglalagay sa panganib sa taong nagligtas sa kanya. Tanso? Huwag mo akong gawing bata, Teresa. Alam ko ang amoy ng tunay na ginto, at ang gintong ito ay amoy Manila. Amoy ng mga taong hindi nararapat dito sa Bohol. Nakangising tugon ni Mang Ambo. Ang kanyang mga yabag sa semento ay tila ba tunog ng isang hatol na bitay. Ibalik niyo po yan. Parang awa niyo na. Ang pagsusumamo ni Tess ay tila ba isang mahinang hikbi na nilunod ng ingay ng mga kuliglig sa labas. Naramdaman ni Kristo ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang realidad ng kanyang sitwasyon ay tila ba isang dambuhalang alon na tuluyan ng lumunod sa kanya. Siya, na dating nagpapatakbo ng mga kumpanya, ay nagtatago ngayon sa likod ng dumi ng hayop, habang ang isang inosenteng babae ay pinahihirapan dahil sa kanyang pagkakamali. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila ba isang latigo na humahampas sa kanyang natitirang dignidad. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang lahat ng kanyang bilyon, ang lahat ng kanyang koneksyon sa Makati ay walang silbi sa harap ng isang matandang linta na may hawak na piraso ng ginto. Napagtanto ni Kristo na sa mundong ito ng putik papawis
Siya ang tunay na pulubi. Isasama ko ang tansong ito, Teresa. Bilang dagdag sa interes ng utang mo. At ang bisita mo. Tumigil ang matanda sa tapat ng pinagtataguan ni Kristo. Ang dulo ng kanyang sapatos ay ilang pulgada na lang mula sa kamay ni Kristo. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng gulo, dahil kapag nalaman ko na may itinatago kayong mas malaki pa sa gintong ito, hindi lang ang bukid na ito ang kukunin ko. Kukunin ko pati ang buhay nyo. Dahan-dahang lumabas ang matanda mula sa kwadra. Ang tunog ng kanyang papalaing sasakyan ay tila ba isang mabigat na buntong hininga ng tadhana. Naiwan ang katahimikan sa loob ng kulungan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Lumabas si Kristo mula sa likod ng dayame. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa trauma. Nakita niya si Tess na nakasandal sa posteng kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. Tess, I'm sorry. It was my fault. Ang boses ni Kristo ay garalgal, puno ng pagsisisi na tila ba isang lason sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Tess. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit, ngunit may bahid ng matinding takot. Lumapit siya kay Kristo. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Sino ka ba talaga, Cristobal? Bakit ang dala mo ay ginto, pero ang amoy mo ay kamatayan? Alam mo ba kung ano ang itinaya ko para lang hindi ka mahanap ng mga tauhan ni Mang Ambo? I can't tell you yet, but I will protect you. I promise. Ang sagot ni Kristo ay tila ba isang marupok na pangako sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Protect me? Paano? Gamit ang mga palto sa kamay mo? O gamit ang mga salitang Manila mo na hindi naman nakakabusog? Tumawa si Tess ng may pait. Umalis ka na rito, Cristobal. Bago pa kami tuluyang lamunin ng panganib na dala mo. Ngunit bago pa man makasagot si Kristo, isang mahinang tunog ng static mula sa transistor radio ni Lola ang narinig nila mula sa dampa. Isang anunsyo ang muling bumasag sa gabi. Ang boses ay seryoso at puno ng kagyat na balita. Muli kaming nagbababala sa publiko. Ang pamilya Avila ay nag-aalok ng 10 milyong piso para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanilang nawawalang CEO. Ang sinumang makapagbibigay ng kumpirmasyon ay bibigyan ng proteksyon at kayamanan. Napatitig si Tess kay Kristo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila ba isang dambuhalang bangin na biglang bumuka? Ang 10 milyong piso ay higit pa sa sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Tess, para ipagamot ang kanyang lola, at para makapagtapos siya ng pag-aaral. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Kristo ang paglalaban sa mga mata ni Tess. Ang pagnanais na iligtas ang kanyang pamilya laban sa katapatan sa isang estranjero. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding lula. Ang kanyang buhay ay nakasabit na yon sa isang manipis na sinulid ng moralidad ng isang babaeng wala nang makain. Tess, if you need the money, I understand, bulong ni Kristo. Ang kanyang boses ay tila isang pag-amin ng kanyang sariling kawalang halaga. Tiningnan ni Tess ang radyo. Pagkatapos ay muling tiningnan si Kristo. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang balde ng tubig na dati ay hawak ni Kristo. Manahimik ka. Maglinis ka na ng katawan sa likod ng dampa. At huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Ang boses ni Tess ay matigas. Ngunit may isang uri ng lambot na tila ba isang yakap sa gitna ng bagyo. Habang naglalakad si Tess patungo sa dampa, naiwan si Kristo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sikat nito sa mga chocolate hills ay tila ba isang paalala na sa gitna ng karangyaan ng tadhana, may mga lihim na mas mahalaga pa sa ginto. Ngunit pagdating ni Kristo sa likod ng dampa, napansin niya ang isang anino sa tabi ng bakod. Isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya. Kasing dilim ng gabi at kasing talas ng mata ng isang agila. Hindi ito si Mang Ambo.
Ito ay isang taong nakasuot ng itim, may hawak na satellite phone at dahan-dahang bumubulong sa kabilang linya. Found him. Coordinates confirmed. Ready for the final phase. Nanlamig ang dugo ni Kristo. Ang akala niyang kanlungan ay naging isang bitag at ang tanong na bumalot sa kanyang isipan ay kasing pait ng lason. Sino ang tunay na nagkanulo sa akin? Ang lola ko o ang babaeng kakatapos lang mangako ng proteksyon? Hindi ang banta ng mga humahabol sa akin ang tunay na nagpapangatal sa aking mga tuhod, kundi ang nakabibinging katahimikan ng babaeng kaisa-isang pinagkatiwalaan ko sa gitna ng kawalan. Ang bawat patak ng tubig mula sa timba ay tila ba mga piraso ng yelo na dumadaloy sa hubad na likod ni Kristo. Nakatayo siya sa likod ng dampa, pilit na binubura ang lansa ng putik mula sa kanyang balat. Ngunit ang lansa ng pagdududa ay tila ba mas malalim na nakabaon sa kanyang isipan. Ang aninong nakita niya sa bakod, ang lalaking may satellite phone, ay tila isang multo na nagpaalala sa kanya na ang kanyang korona ay may kaakibat na malaking halaga. 10 milyong piso. Isang halagang sapat para baguhin ang tadhana ni Tess, para burahin ang bawat paltos sa mga kamay nito, at para bigyan ito ng buhay na dati ay tanging sa mga panaginip lamang nito nakikita. Naramdaman ni Kristo ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang aandap-andap na liwanag ng gasera mula sa loob ng dampa. Sa bawat anino na gumagalaw sa dingding na sawali, tinitingnan niya kung si Tess ba ay may hawak na telepono o may kausap na lihim. Ang Mist of Distrust engine ay tila isang makapal na usok na unti-unting lumalalamon sa maliit na liwanag ng pag-asang naramdaman niya kanina. Tess, ikaw ba? Ikaw ba ang nagkanulo sa akin sa halagang 10 milyon? Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nadatnan niya si Tess na nakaupo sa sahig, nakatitig sa maliit na transistor radio na kanina lang ay nag-anunsyo ng kanyang halaga. Ang mukha ni Tess ay nababalot ng dilim. Tila ba ang Chocolate Hills ay lumipat sa kanyang mga mata. Misteryoso, matigas, at hindi mabasa. Sa kanyang harapan ay may isang mangkok ng nilagang kamote, ang tanging pagkaing na titira sa kanilang mesa. Bakit hindi ka pa kumakain? Ang boses ni Kristo ay mahina, puno ng pait na tila ba isang marupok na kristal na anumang sandali ay maaaring mabasag. Hindi sumagot si Tess. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng kamote at dahan-dahang binalatan ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang detalye na hindi nakatakas sa mapanuring mata ng dating CEO. Ang kontrast ng kanyang magagaspang na daliri laban sa maputlang laman ng kamote ay tila isang mitya na nagpasinga sa tensyon sa loob ng silid. Narinig mo ba ang radyo, Tess? 10 milyon. Higit pa yan sa halaga ng bukid na ito. Higit pa yan sa kailangan mo para ipagamot si Lola. Muling sabi ni Kristo. Ang bawat salita ay tila isang pagsubok, isang pain para ilabas ang katotohanan. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang pagdurog sa huling kuta ng kanyang tiwala. Tumingala si Tess, at sa unang pagkakataon, nakita ni Kristo ang mga luhang pilit na pinipigil ng dalaga. Hindi ito luha ng kasakiman, kundi luha ng isang matinding pagkapagod. Akala mo ba, Cristobal? Ganun lang kadali ang lahat? Akala mo ba ang 10 milyong yan ay sapat na para burahin ang bawat gabi na hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung papatayin ka ba ng mga tauhan ni Ambo? Ang boses ni Tess ay naging matalim, kasing talim ng itak na gamit niya sa bukid. 10 milyon, napakalaking pera. Pero ang amoy ng pera niyan ay amoy ng dugo mo. At hindi ko alam kung kaya kong mabuhay sa isang mansyong itinayo sa ibabaw ng bangkay ng taong nagpabago sa akin. Napatigil si Kristo. Ang dambuhalang pader ng pagdududa ay tila ba biglang gumuho sa isang pangungusap ni Tess? Ang injustice engine ay biglang uminit sa kanyang dibdib. Hindi kawalang katarungan mula kay Tess, kundi kawalang katarungan ng kanyang sariling pagkatao na nag-isip ng masama
sa babaeng walang ginawa, kundi iligtas siya. Dahan-dahang lumapit si Kristo at naupo sa tabi ni Tess. Ang amoy ng gasera at ang init ng dampa ay tila ba naging isang pansamantalang kanlungan mula sa unos ng labas. Inabot niya ang kamay ni Tess, ang kamay na punong-puno ng mga kalyo at peklat. Sa unang pagkakataon, hindi siya humawak ng kamay para sa isang business deal. Humawak siya ng kamay para sa isang koneksyong hindi mabibili ng ginto. Tess, I'm sorry. I grew up in a world where everyone has a price tag. I forgot that some things, like what you did for me, are priceless. Bulong ni Kristo, habang marahang pinupunasan ang luhang pumatak sa pisngi ng dalaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng aandap-andap na liwanag. Ang kilig ay hindi nanggaling sa marangyang date, kundi sa pag-unawa ng dalawang kaluluwang parehong sugatan. Naramdaman ni Kristo ang mabilis na tibok ng kanyang puso, isang ritmo na mas totoo kaysa sa anumang palakpakan sa mga boardrooms. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng panganib. Mula sa labas, narinig nila ang marahas na pagkalos ng mga tuyong dahon, kasunod ng isang mahina ngunit sigurado na tunog ng mga yabag ng bota. Hindi ito yabag ng magbubukid. Ito ay yabag ng mga taong sanay sa pagmamanman. Nariyan sila, bulong ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis na pinatay ni Tess ang gasera. Ang buong dampa ay binalot ng isang nakabibinging kadiliman. Naramdaman ni Kristo ang mahigpit na hawak ni Tess sa kanyang braso. Sabay silang sumilip sa awang ng sawali. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita nila ang tatlong itim na sasakyan na dahan-dahang pumarada sa dulo ng kalsada. Ang mga lalaking bumaba ay nakasuot ng mga tactical gear. May mga hawak na kagamitang hindi nararapat sa gitna ng bukirin. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang lalaking nangungguna sa kanila. Isang lalaking pamilyar kay Kristo. Ang kanyang sariling pinsan, si Joaquin. Kristo, alam kong nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ng babaeng yan. Ibigay mo na sa amin ang password ng offshore accounts at tatapusin na namin ito ng mabilis. Ang boses ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, puno ng katusuhan at kawalan ng awa. Nanlamig ang dugo ni Kristo. Ang password. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya pinapatay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabuhay sa Bohol. Cristobal, anong password ang sinasabi nila? Bulong ni Tess, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ito ang susi sa lahat ng yaman ng Avila Group, Tess. At kapag nakuha nila ito, hindi na nila tayo kailangan. Papatayin nila tayong dalawa. Ang sagot ni Kristo ay kasing pait ng lason. Tumingin si Tess sa kanyang lola na mahimbing na natutulog sa kabilang sulok. Pagkatapos ay muling tumingin kay Kristo. Isang matinding determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi kita ibibigay sa kanila. Sa likod ng dampa, may lagusan patungo sa gubat ng Chocolate Hills. Doon tayo magtatago, utos ni Tess. Dahan-dahan silang gumapang patungo sa likuran, ngunit bago pa man sila makalabas, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng pinto ang narinig nila sa harap. Ang bawat hibla ng sawali ay tila ba nanginginig sa marahas na pagpasok ng mga tauhan ni Joaquin. Hanapin ang bilyonaryo! At ang babae, huwag hayaang makatakas! Habang tumatakbo sila sa gitna ng masukal na gubat, nararamdaman ni Kristo ang bawat tinik na sumusugat sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang makitang ang babaeng mahal niya ay kailangang maging fugitive dahil sa kanyang pangalan. Sa dulo ng isang bangin, napatigil sila. Sa ibaba ay ang nagnangalit na ilog at sa likuran nila ay ang papalapit na mga ilaw ng flashlight ng mga humahabol. Kristo, kailangan nating tumalon. Ang boses ni Tess ay puno ng desperasyon. Tess, hindi ka pwedeng madamay dito. Ibigay mo na ako sa kanila, sigaw ni Kristo. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Tess sa kanya. Sabi ko sa iyo, Cristobal, dito sa Bohol, hindi tayo sumusuko. Sa gitna ng sigawan ng mga tauhan ni Joaquin at ng kislap ng mga baril sa dilim,
Sabay silang humakbang patungo sa gilid ng bangin. Ang huling narinig ni Kristo bago sila tuluyang lamunin ng dilim ay ang isang putok ng baril na tila ba bumasag sa huling pag-asa ng kanilang kaligtasan. Sino ang tinamaan? At sa gitna ng nagngangalit na agos ng tubig, meron pa bang pagkakataon ang isang CEO at isang magbubukid na makitang muli ang umaga? Hindi ang lamig ng tubig ang pumatay sa aking diwa, kundi ang mainit na dugong dumadaloy mula sa balikat ng babaeng kaisa-isang nagmahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Ang bawat pintig ng puso ni Kristo ay tila ba isang dambuhalang kampana na nagbababala ng kamatayan sa gitna ng masukal na katahimikan ng gubat. Nakasandal siya sa malamig at malapot na pader ng isang maliit na kuweba sa paanan ng Chocolate Hills, habang ang amoy ng basang lupa at ang masangsang na amoy ng dugo ay unti-unting lumalamon sa kanyang kamalayan. Ang kanyang mga kamay? Ang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling kontrata lamang ang hinahawakan, ay nanginginig na yon habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng buhay mula sa katawan ni Tess. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang bawat hininga ni Tess na tumatama sa kanyang leeg ay tila ba isang marupok na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Ang injustice engine ay tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib. Bakit si Tess? Bakit ang babaeng wala namang kinalaman sa kasakiman ng pamilya Avila ang kailangang magbayad para sa kanyang mga kasalanan? Kristo, huwag kang umiyak. Ang pangit mo palang umiyak, mukha kang basang sisiw. Ang boses ni Tess ay mahina, isang bulong na halos malunod sa ingay ng agos ng ilog sa labas. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang makitang ang babaeng binalaan siya, inutusan siya, at pinakain siya, ay nakahiga ngayon sa kanyang mga bisig, maputla, at naghihingalo. Ang lahat ng kanyang bilyon sa bangko ay tila naging walang halagang papel. Anong silbi ng pagiging CEO kung hindi niya man lang maprotektahan ang kaisa-isang taong tumuring sa kanya bilang isang tunay na tao, hindi bilang isang investment? Tess, manahimik ka. Don't talk. I'll get you out of here, I promise. Ang boses ni Kristo ay garalgal. Ang bawat salita ay may dalang pait ng pagsisisi. Dahan-dahan, sa gitna ng panginginig, hinubad ni Kristo ang kanyang suot na silk shirt. Ang tela nito ay nagkakahalaga ng libu-libong piso, isang simbolo ng kanyang pagiging hari sa Manila. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong halaga. Marahas niya itong pinunit, ang tunog ng nasisirang tela ay tila ba tunog ng tuluyang pagkalas ni Kristo sa kanyang nakaraan. Gamit ang mga piraso ng mamahaling sutla, marahan niyang ibinalot ang balikat ni Tess. Ang kislap ng tela laban sa duguang balat ng dalaga ay tila ba isang mitya ng bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon, ang kanyang yaman ay nagkaroon ng tunay na silbi. Hindi para bumili ng kapangyarihan, kundi para magdugtong ng buhay. Look at you! Your expensive shirt is ruined, biro ni Tess. Pagaman ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumipikit sa sobrang panghihina. I don't care about the shirt, Tess. I care about you. Only you. Bulong ni Kristo habang isinisiksik ang dalaga sa kanyang dibdib upang bigyan ito ng init. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang isang malakas na static mula sa megaphone ni Joaquin mula sa itaas ng bangin. Ang bawat salita ng kanyang pinsan ay tila ba mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Kristo, don't be a fool! Lumabas ka na riyan. I know you're alive. The GPS tracker on your cufflink didn't fail me. At huwag mong sayangin ang buhay mo para sa babaeng yan. She's just a part of Doña Marcela's contract. Did you really think it was an accident that you ended up in her farm? Nanlamig ang dugo ni Kristo. Ang contract. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila ba isang lason na dahan-dahang pumatay sa huling kuta ng kanyang tiwala. Ang mist of distrust engine ay muling uminit. Plano ba ng kanyang lola ang lahat? Pati ba ang pagkakaligtas sa kanya ni Tess ay bahagi ng isang malupit na eksperimento? Tiningnan ni Kristo ang mukha ni Tess. Ang dalagang nakapikit,
ang dalagang nag-alay ng buhay para sa kanya. Posible bang kasabwat ito? Ngunit nang makita niya ang mga paltos sa kamay ni Tess at ang tunay na sakit sa mukha nito, alam ni Kristo sa kanyang puso na si Tess ay biktima rin. Hindi ko hahayaang saktan kanila, Tess. Kahit ang sarili kong dugo ang kailangan kong dumanak. Madiing sumpa ni Kristo sa dilim. Ngunit ang katahimikan ng kuweba ay binalot ng isang nakakapangilabot na tunog. Ang tunog ng mga yabag ng bota na dahan-dahang bumababa sa gilid ng hokda. Ang liwanag ng mga flashlight ay nagsimulang sumilip sa loob, tila ba mga mata ng halimaw na nahanap na ang kanilang biktima. Joaquin, don't you dare! Bulong ni Kristo habang mahigpit na hawak ang isang matulis na bato. Tumigil ang mga yabag sa mismong tapat ng kanilang pinagtataguan. Narinig ni Kristo ang mahinang boses ni Joaquin sa kanyang satellite phone. Don't kill the girl yet. She's the collateral Doña Marcela needs to make sure Kristo signs the transfer of power. Siguraduhin niyo lang na hindi makakatakas ang bilyonaryong yan. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang kanyang lola, ang kanyang sariling lola ang nagtakda ng lahat ng ito. Ang pag-ibig na naramdaman niya sa bukid ay tila ba isang magandang panaginip na ngayon ay nagiging isang madugong realidad. Isang malakas na sipa ang nagpabukas sa mga nakaharang na sanga sa pintuan ng kuweba. Ang liwanag ng flashlight ay tumama ng diretso sa mga mata ni Kristo. Hello, cousin? Ready to go home? Hindi ang dulo ng baril ni Joaquin ang tunay na pumatay sa aking diwa, kundi ang bawat halahak niya na tila nanunuya sa bawat patak ng dugo ni Tess na nasa aking mga kamay. Ang bawat pintig ng puso ni Kristo ay tila ba isang mabilis na tambol sa loob ng isang abandonadong katedral, maingay, magulo, at puno ng takot. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na kuweba. Ang kanyang hubad na dibdib ay nababalutan ng putik at bahid ng dugo ni Tess. Sa harap niya, ang kanyang pinsan na si Joaquin ay nakatayo ng may niting kasing talas ng labaha, habang ang liwanag ng kanyang flashlight ay tila ba isang mapanghusgang mata na nagnanakaw sa huling kuta ng kanilang kaligtasan. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsisigaw ng galit, isang uri ng pot na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mga boardroom sa Makati. Ang Injustice Engine ay tila isang dambuhalang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Paano nagagawang tumawa ng taong ito habang ang isang inosenteng babae ay dahan-dahang nawawala ng hininga sa sahig? Look at you, Kristo. Ang dakilang CEO ng Avila Group. Ngayon ay tila ba isang ligaw na aso na nagtatago sa butas ng lupa. Ang boses ni Joaquin ay puno ng taglish na panunuya. Bawat salita ay tila ba isang sampal sa natitirang dignidad ni Kristo. Is she really worth all this? Isang hamak na magbubukid? Look, her blood is as red as yours. Pero ang halaga niya, it's not even a fraction of your annual bonus. Don't you dare talk about her like that, Joaquin! Ang bulyaw ni Kristo. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Wala kang alam sa halaga niya. Because you, with all your money, you're the one who's truly bankrupt inside. Ito ang kanyang Vovun Benchang. Ang masakit na realisasyon na ang pamilyang kanyang pinaglingkuran ay ang parehong pamilyang handang pumatay para lamang sa kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Joaquin. Ang tunog ng kanyang mga bota sa malapot na putik ay tila ba tunog ng paparating na hatol. Sa likuran niya, ang dalawang armadong lalaki ay nakatutok ang mga baril kay Kristo, handang tapusin ang lahat sa isang kalabit lamang ng gatilyo. Ang lola, Kristo, she sent me to fetch you. Pero may bonus sa kontrata ko. If you sign the waiver and give me the password to the offshore accounts, baka hayaan ko pang mabuhay ang princess mo. Nakangising mungkahi ni Joaquin habang dahan-dahang itinuturo ang baril sa ulo ni Tess, na ngayon ay nakahiga sa sahig, maputla at nanginginig sa ginaw. Naramdaman ni Kristo ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay.
Ang mist of distrust engine ay muling uminit sa kanyang isipan. Ang sulat ng lola, ang plano. Lahat ba ito ay para lamang makuha ang kanyang yaman? At si Tess. Ginamit ba talaga ang babaeng ito bilang pain? Tinitigan ni Kristo ang mukha ni Tess at doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang pagdududa. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng sakit at paghihingalo, dahan-dahang iminulat ni Tess ang kanyang mga mata. Sa halip na takot, isang uri ng matapang na determinasyon ang nakita ni Kristo sa mga mata ng dalaga. Hinawakan ni Tess ang dulo ng paa ni Kristo. Ang kanyang pagkakahawak ay mahina, ngunit puno ng pangako. Tila ba sinasabi nito, "Huwag kang susuko sa kanila, Cristobal." Never, bulong ni Kristo. Ang kanyang tinig ay naging matatag, kasing tigas ng mga chocolate hills sa labas. You can take the money, Joaquin, pero hindi mo makukuha ang password. Not until she's safe. Not until she's in a hospital. Naningkit ang mga mata ni Joaquin. Ang kanyang katusuhan ay tila ba isang lason na dahan-dahang lumalabas sa kanyang muka. You're bargaining? With me? You have nothing, Kristo. Wala kang baril, wala kang pera, at wala kang kakampi rito sa gubat. I have something you'll never understand. Tugon ni Kristo, habang dahan-dahang lumalapit kay Joaquin, hindi inaalintana ang mga baril na nakatutok sa kanya. I have the truth. At ang katotohanan niyan ang sisira sa iyo at kay Lola Marcela. Biglang, isang malakas na tunog ng static mula sa satellite phone ni Joaquin ang bumasag sa tensyon. Isang boses ng babae, matanda ngunit puno ng otoridad, ang narinig mula sa kabilang linya. Si Doña Marcela. Joaquin! Enough with the games! Dalhin mo na siya rito. At ang babae, siguraduhin mong hindi siya makakapagsalita. The contract is clear. No loose ends. Ang boses ng matanda ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pag-ibig para sa sariling apo. Napatitig si Kristo sa satellite phone. Ang sakit na naramdaman niya ay tila ba isang dambuhalang alon na tuluyan ng lumunod sa kanyang puso. Ang sarili niyang lola, ang nagpalaki sa kanya, ang siyang nag-utos ng kanyang kamatayan. Did you hear that, cousin? No loose ends, sabi ni Joaquin habang mabilis na ikinakasa ang kanyang baril patungo kay Tess. No! Sigaw ni Kristo. Bago pa man makakalabit ng gatilyo si Joaquin, isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa ang narinig mula sa itaas ng kuweba. Ang mga ugat ng puno at malalaking bato ay dahan-dahang bumagsak, lumilika ng isang makapal na alikabok na bumulag sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Kristo ang isang mabilis na paghila sa kanyang kamay. Si Tess. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa nitong tumayo at hilahin si Kristo patungo sa isang maliit na awang sa gilid ng kuweba na tila ba naging isang lihim na lagusan. Dito tayo, bilisan mo. Bulong ni Tess, ang kanyang boses ay puno ng hapo. Habang gumagapang sila sa dilim, naririnig ni Kristo ang mga sigaw ni Joaquin at ang marahas na pagpaputok ng baril sa loob ng kuweba. Ang bawat hakbang nila ay tila ba pakikipagpatintero sa kamatayan. Nakarating sila sa isang bahagi ng gubat na hindi pa nararating ng sinuman. Ngunit nang lumingon si Kristo kay Tess, naramdaman niya ang isang matinding lula. Ang benda sa balikat ni Tess ay punong-puno na ng sariwang dugo. At ang dalaga ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang mga bisig. Tess, stay with me, please! Hiyaw ni Kristo habang mahigpit na niyayakap ang dalaga. Sa malayo, nakita ni Kristo ang isang lumang dampa na tila ba abandonado na. Ngunit sa bintana nito, may isang maliit na gasera na nakasinde, tila ba isang mitya ng pag-asa sa gitna ng naggangalit na unos. Sino ang naninirahan sa dampa na yon? At sa pagitan ng paghabol ni Joaquin at ng nagbabadyang kamatayan ni Tess, meron pa bang puwang para sa isang happy ending sa gitna ng mga burol? Ang huling narinig ni Kristo, bago siya tuluyang mawala ng lakas, ay ang mahinang boses ng isang matanda na kumakanta ng isang pamilyar na oyayi
mula sa loob ng dampa. Isang boses na tila ba narinig na niya noong siya ay bata pa. Hindi ang kintab ng brilyante ang tunay na nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi, kundi ang aandap-andap na ningas ng pag-asang nagmumula sa isang pusong handang mag-alay ng lahat para sa kapwa. Ang bawat yabag ni Kristo patungo sa dampa ay tila ba paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Ang bigat ni Tess sa kanyang mga bisig ay hindi lamang bigat ng katawan, kundi bigat ng lahat ng kasalanang pasanpasa niya bilang isang Avila. Ang amoy ng tuyong dahon at ang malamig na simoy ng hangin sa gubat ay humahalo sa malapot na amoy ng dugo na ngayon nanunuot na sa balat ni Kristo. Nararamdaman niya ang bawat mahinang paghinga ni Tess sa kanyang leeg. Isang mabuhay na ritmo na tila ba anumang sandali ay titigil na sa pag-awit. Tuloy kayo, Cristobal. Matagal na kitang hinihintay. Ang tinig na yon, bagaman mahina at may pang-inig ng katandaan, ay tumagos sa katinuan ni Kristo gaya ng isang matalim na sibat. Nang pumasok siya sa dampa, sumalubong sa kanya ang amoy ng dinikdik na halamang gamot at ang mainit na singaw ng nilagang kape. Doon, sa gitna ng maliit na silid, nakaupo ang isang matandang babae na may mga matang tila nakakakita sa kabila ng kadiliman. Si Lola Berta. Ang kanyang balat ay parang balat ng isang matandang puno. Puno ng gatla at kwento ng lumipas. Lola, paano niyo nalaman ang pangalan ko? Ang boses ni Kristo ay basag, nalulunod sa pagod at pagkalito. Ang bawat batingaw ng kampana sa Manila ay umaabot hanggang dito sa bundok, anak. Pero ang mas mahalaga, ang iyong mukha ay anino ng iyong ama. Ang lalaking sinubukang tumakas sa ginto pero binalot ng dumi ng sarili niyang pamilya. Tugon ni Lola Berta habang dahan-dahang tumatayo at inihahanda ang isang banig na gawa sa pandan. Ilatagmang dalagarian. Ang sugat niya ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng kasakiman. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Napagtanto ni Kristo na ang kanyang buong buhay ay isang masalimuot na kasinungalingan. Ang kanyang ama, na akala niya ay namatay sa isang aksidente, ay biktima rin pala ng malupit na sistemang kinagisans niya. Ang Mist of Distrust Engine ay tuluyan ng lumamon sa kanyang pagkatao. Sino pa ang maari niyang pagkatiwalaan? Ang kanyang lola na naging arkitekto ng kanyang paghihirap? O ang matandang ito na tila alam ang bawat lihim ng kanyang dugo? Dahan-dahan niyang inilapag si Tess. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita ni Kristo ang lalong pagkaputla ng dalaga. Ang labi nito ay tuyot at ang mga talukap ng mata ay nanginginig sa gitna ng lagnat. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa gasera, Cristobal. Dahil kapag namatay ang liwanag, mas madali silang makakalapit. Babala ni Lola Berta habang sinisimulang linisin ang sugat ni Tess gamit ang mainit na tubig at mga dahon ng suob. Si Kristo, ang CEO na kailanman, ay hindi nagmansa ng kamay, ay siya mismong humahawak sa mga duguang tela. Pinanood niya ang bawat kilos ng kanyang mga daliri. Mga daliring dati ay pumipirma ng bilyon-bilyong kontrata. Ngayon ay marahang pinapahid ang pawis sa noo ni Tess. Naramdaman niya ang isang matinding kilig na hinaluan ng hapdi. Isang uri ng pag-ibig na hindi nanggaling sa karangyaan, kundi sa pag-unawa na ang babaeng ito ang kanyang tanging tahanan. Kristo, mahinang bulong ni Tess, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Bakit ka pa narito? Sabi ko sa'yo, umalis ka na. Hindi kita iiwan, Tess. Kahit maubos ang lahat ng ginto ko, mananatili ako rito sa tabi mo. Sagot ni Kristo habang mahigpit na hinahawakan ang magaspang na kamay ng dalaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess bago siya muling lamunin ng kawalan ng malay. Tumingin si Lola Berta kay Kristo. Ang mga mata nito ay puno ng matinding awa. Ang lola mo, Cristobal, hindi siya tumitigil dahil sa pagmamahal sa iyo. Tumitigil siya dahil sa takot. Takot na ang yaman ng mga Avila ay mabunyag na galing sa nakaw na lupa ng mga magbubukid dito sa Bohol. At ang dalagang yan? Si Tess
ay ang apo ng taong pinakaninakawan ng lola mo. Ang pagbubunyag ni Lola Berta ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong dampa. Nanlamig ang dugo ni Kristo. Si Tess, ang pamilya ni Tess, sila ang tunay na biktima ng Avila Group. Ang Injustice Engine ay umabot na sa rurok nito. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay ang babaeng kaisa-isang dahilan kung bakit dapat siyang humingi ng patawad sa buong mundo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng panganib. Mula sa labas, narinig ang malakas na kalansing ng mga bakal na tumatama sa mga puno. Ang tunog ng mga yabag ng bota sa tuyong damo ay tila ba papalapit na sa dampa. Hindi na ito tago. Ito ay isang lantarang paglusob. Nahanap na nila tayo, bulong ni Lola Berta. Ang kanyang boses ay naging kasing talas ng itak. Cristobal, kunin mo ang itim na kahon sa ilalim ng higaan ko. Yan ang tanging sandata mo laban sa iyong lola. Ang katotohanan tungkol sa iyong ama. Bago pa man makakilos si Kristo, isang malakas na putok ng baril ang tumama sa dingding ng dampa, nagpabasag sa gasera at nagbalot sa lahat sa isang nakakapangilabot na kadiliman. Kristo, alam kong nandyan ka. Ibigay mo na ang kahon o susunugin namin ang dampang ito kasama ang magsasakang yan. Ang bulyaw ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa labas. Puno ng katuwaan ng isang maninila na nakasukol sa biktima. Naramdaman ni Kristo ang pagkapit ni Tess sa kanyang braso sa gitna ng dilim. Sa kabila ng panghihina, naramdaman niya ang init ng katawan ng dalaga. Sa sandaling yon, ang takot ni Kristo ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang dambuhalang apoy ng paghihiganti at proteksyon. Dahan-dahan niyang kinapa ang itim na kahon sa ilalim ng higaan. Ang malamig na metal nito ay tila ba nagbigay sa kanya ng huling lakas. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay hindi na ang tindig ng isang CEO, kundi ang tindig ng isang lalaking handang mamatay para sa kaisa-isang bagay na totoo sa kanyang buhay. Joaquin! Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong ang lahat ng dumi ng pamilyang Avila ay malalaman ng buong mundo sa loob ng 1 minuto. Sigaw ni Kristo pabalik. Ang kanyang boses ay tila ba galing sa kailaliman ng lupa. Sino ang unang magpapaputok? At sa gitna ng kadiliman ng dampa, makakaligtas ba ang katotohanan bago tuluyan ng maging abo ang lahat? Ang huling narinig ni Kristo bago ang susunod na putok ay ang mahinang dasal ni Lola Berta na tila ba humihingi ng himala mula sa langit. Hindi ang takot sa kamatayan ang nagnakaw sa aking hininga, kundi ang pakiramdam ng malamig na kamay ni Tess na tila unti-unti nang bumibitiw sa mundo ng mga buhay. Sa loob ng dampa, ang kadiliman ay tila isang malapot na kumot na sumasakal sa bawat pag-asa ni Kristo. Ang amoy ng pulbura mula sa tumamang bala sa dingding ay humalo sa amoy ng tuyong dayame at ang malansang amoy ng dugo ni Tess. Naramdaman ni Kristo ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Isang marahas na ritmo ng kaba na tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hawak niya sa kabilang kamay ang itim na kahon. Ang malamig na metal nito ay tila ba nagpapaalala sa kanya na ang bawat ginto ng mga Avila ay may kaakibat na sumpa. Kristo, ibigay mo na ang kahon? Ang mahinang bulong ni Tess ay tila ba isang huling hininga ng isang naghihingalong kandila. Huwag mo nang itayo ang buhay mo para sa akin. Manahimik ka, Tess. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi. Tugon ni Kristo. Ang kanyang boses ay garalgal sa tindi ng pigil na emosyon. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Napagtanto niya na ang lahat ng talino niya sa negosyo, ang lahat ng diskarte niya sa pagpapaikot ng bilyon, ay walang silbi sa harap ng isang nagdurugong babae sa gitna ng masukal na gubat. Ang kanyang pagkatao ay tila dahan-dahang nadudurog sa bawat hikbi ni Tess. Ang CEO na dati ay tinitingala, na yon ay nakaluhod sa dumi. Nagmamakaawa sa langit para sa isang segundong dagdag sa buhay ng babaeng kaisa-isang nagparamdam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Kristo,
Bilangin ko hanggang 3. Muling bulyaw ni Joaquin mula sa labas. Ang tunog ng pagkasanang baril ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasing lamig ng hatol ng bitay. 1, 2. Tumigil ka, Joaquin! Sigaw ni Cristo habang dahan-dahang tumatayo. Gamit ang kanyang talino, alam niyang hindi siya pwedeng lumabas ng walang plano. Hawak ko ang master key ng lahat ng accounts ni Lola Marcela. Kapag pinutukan niyo muli ang dampang ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng yaman ng mga Avila ay maglalaho sa loob ng isang pindot ko sa cellphone na ito. Napatigil ang ingay sa labas. Ang katahimikan ay tila ba isang naglalakad na multo. Alam ni Cristo na kumagat ang pain. Sa mundong kinalakihan niya, ang pera ay mas mahalaga kaysa sa dugo. Sa gitna ng panganib, kinuha ni Cristo ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisingi ni Tess. Ang init ng balat ng dalaga laban sa kanyang nanginginig na mga daliri ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng lakas. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Tess at bumulong. Tess, magtiwala ka sa akin. Ibabalik kita sa bukid niyo. Pangako yan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig ang isang malakas na tunog mula sa himpapawid. Ang pagaspas ng mga elisi ng helicopter ay nagsimulang yumanig sa buong dampa. Ang hangin na nililihan nito ay tila ba isang dambuhalang bagyo na pilit itinatumba ang kanilang kanlungan. Ang liwanag ng isang dambuhalang searchlight ay tumama sa dampa, naglalantad sa bawat butas ng sawali. Anong ibig sabihin nito, Joaquin? Sigaw ni Cristo sa gitna ng ingay. Hindi sa akin yan, pinsan. Mukhang ang lola ay nawala na ng pasensya sa atin. Tugon ni Joaquin. Ang boses ay may halong takot na ngayon lamang narinig ni Cristo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng helicopter habang nakababa ito malapit sa dampa. Isang anino ang tumalon mula roon. Isang lalaki ay nakasuot ng barong, may tindig na tila ba pagmamay-ari niya ang buong Bohol. Ang kislap ng kanyang mga mata sa ilalim ng searchlight ay kasing talas ng mata ng isang agila. Hindi ito tauhan ni Doña Marcela. Ito ang matagal nang nawawalang abogado ng ama ni Cristo, si Attorney Valderrama. Ang taong akala ng lahat ay matagal nang nabaon sa limot kasama ng katotohanan. Cristobal Avila! Lumabas ka riyan! Dalhin mo ang dalaga at ang kahon! Ang boses ng abogado ay puno ng otoridad. Ang katarungan ay narito na. Ngunit kailangan mong magpasya ngayon din. Naramdaman ni Cristo ang muling paglukso ng kanyang puso. Ito ba ang kanyang kaligtasan? O isa na namang masalimuot na bitag? Tumingin siya kay Tess, pagkatapos ay sa itim na kahon. Ang bawat segundo ay tila ba paglapit sa isang bangin. Cristo, huwag! Ang mahinang babala ni Lola Berta mula sa sulok ay nagpatigil sa kanya. Ang matanda ay nakatitig sa searchlight nang may matinding pangingilabot. Huwag kang lalabas. Ang helicopter na yan. Hindi yan para iligtas kayo. Yan ang kukuha sa huling alaala ng iyong ama. Biglang, isang malakas na putok ang narinig mula sa helicopter. Hindi ito bala, kundi isang canister ng gas na bumagsak sa tapat ng dampa. Ang puting usok ay mabilis na kumalat. Tila ba mga kamay ng kamatayan na pilit pumapasok sa bawat awang ng silid. Naramdaman ni Cristo ang pagbigat ng kanyang mga mata. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ay ang paglapit ng isang pares na mga botas sa kanyang harapan at ang paghablot ng isang kamay sa itim na kahon na kanyang yakap-yakap. Sino ang tunay na may-ari ng helicopter? At sa pagkawala ng kanyang malay, magigising pa ba si Cristo sa tabi ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal? O muli siyang babalik sa mundong puno ng ginto, ngunit walang kaluluwa? Huwag mo nang hanapin ang anino ng isang magbubukid sa loob ng palasyong ito, Cristobal. Ang mga katulad niya ay panandaliang hininga lamang sa iyong mahabang paglalakbay. Isang dumi na kailangang ipagpag para muling kuminang ang iyong korona. Ang tinig ni Doña Marcela ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pag-aalinlangan habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng marangyang silid.
Ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang hatol na bitay. Idinilat ni Kristo ang kanyang mga mata, ngunit ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang presko at mabangong hangin ng Bohol, kundi ang steril at nakakasulasok na amoy ng isang pribadong ospital sa Manila. Ang kislap ng dambuhalang chandelier sa itaas ay tila balibu-libong matatalim na mata na nanunuya sa kanyang kalagayan. Naramdaman niya ang malambot at sutlang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Isang karangyaan na dati ay kanyang hininga, Ngunit ngayon ay tila ba isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanyang kaluluwa? naramdaman ni Kristo ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit ang bawat kalamnan niya ay tila ba naging semento. Ang mist of distrust engine ay tuluyan ng lumamon sa kanyang diwa. Naalala niya ang puting usok sa dampa, ang paghablot sa itim na kahon, at ang huling sulyap niya sa maputlang mukha ni Tess. Nasaan si Tess? Ang boses ni Kristo ay garalgal, isang mahinang ihip ng hangin na puno ng pait at desperasyon. Huminto si Doña Marcela sa gilid ng kanyang higaan. Ang matanda ay nakasuot ng itim na terno, tila ba nagluluksa, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ni Kristo, isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapangilabot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang gaslighting ng isang lola na itinuring niyang kuta, ngunit siya palang arkitekto ng kanyang impyerno. Kristo, Apo, gisingin mo ang iyong sarili. Ang babaeng iyon ay bahagi lamang ng isang pagsubok, isang hamak na collateral para makuha ko ang itim na kahon mula kay Berta. Ang paliwanag ni Marcela ay tila ba nagkukwento lamang ng isang business transaction. Pinayaran ko na ang kanyang pamilya. Ang bukid nila ay ligtas na sa kamay ni Ambo. Wala na siyang dahilan para hanapin ka pa. At wala ka na ring dahilan para alalahanin siya. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang katotohanang ang kanyang lola ay ginawang laro ang buhay ng isang inosenteng tao. Naramdaman ni Kristo ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang dambuhalang poot na unti-unting nagliliyab sa kanyang dibdib. Ang injustice engine ay naging isang aktibong bulkan. Binayaran? Akala mo ba ang lahat ng bagay ay may price tag, Lola? Ang bulyaw ni Kristo. Kahit nahirap siyang huminga. Ang dugong dumanak sa balikat niya dahil sa proteksyon sa akin. Magkano ang halaga niyon? Ang bawat patak ng pawis niya para lang mapakain ang isang lalaking tinalikuran ng sariling dugo. Kasama ba yan sa tseke mo? Isang nakakapangilabot na katahimikan ang namayani sa silid. Naningkit ang mga mata ni Doña Marcela. Ang kislap ng kanyang mga hiyas ay tila nanunuya sa galit ni Kristo. Huwag kang maging martir, Cristobal. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pagdukot sa iyo, ang pag-iwan sa iyo sa Bohol, lahat yan ay para patigasin ang iyong loob. Para malaman mo na sa mundong ito, tanging ang mga Avila lang ang may halaga. Tugon ng matanda habang dahan-dahang kinukuha ang itim na kahon mula sa kanyang bag. At ngayon, hawak ko na ang katotohanang pilit itinago ng iyong ama. Ang yaman natin ay mananatiling atin. Sa gitna ng karanyaan, napansin ni Kristo ang kanyang mga kuko. Mayroon pa ring bahid ng itim na dumi sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang alaala ng lupang binungkal niya sa Bohol kasama si Tess. Ang duming iyon, na dati ay ikinahihiya niya, ngayon ay naging kaisa-isang simbolo ng kanyang tunay na pagkatao. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang palad, tila ba itinatago ang huling piraso ng kanyang kaluluwa mula sa lola. You failed, Lola, bulong ni Kristo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinalambot mo ang katawan ko sa ginto, pero ang puso ko, itinanim mo sa lupa ng Bohol. At ang lupang yan ang sisira sa imperyong ito. Biglang, bumukas ang pinto ng silid ng marahas. Pumasok si Joaquin. Ang muka ay punong-puno ng galit at takot.
Ang kanyang suot na barong ay may bahid ng putik, isang indikasyon na kakatapos lang ng isang gulo sa labas. Lola, may problema. Ang balita na namatay si Kristo ay kumalat na sa buong social media at may isang live video na nag-viral ngayon. Sigaw ni Joaquin habang ipinapakita ang kanyang cellphone. Napatayo si Doña Marcela. Ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng makapal na makeup. Tumingin si Kristo sa screen ng cellphone. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa at kaba. Sa screen, nakikita si Tess. Nakatayo siya sa gitna ng Chocolate Hills. Ang balikat ay may benda at ang mga mata ay nag-aapoy sa katapangan. Kasama niya ang daan-daang magbubukid ng buhol. Lahat ay may hawak na mga sulo at placard, ngunit ang pinakamahalaga ay ang hawak ni Tess. Isang maliit na digital recorder na kapareho ng nasa loob ng itim na kahon. Cristobal Avila, alam kong naririnig mo ako. Kung nasaan ka man, huwag kang susuko. Hawak namin ang kopya ng katarungan. Ang bawat buhay na kinuha ng mga Avila para sa lupang ito, pananagutan niyo. Ang boses ni Tess ay umalingaw sa video, kasing lakas ng batingaw ng simbahan. Nanlamig ang dugo ni Doña Marcela. Tumingin siya kay Kristo. Ang kanyang katusuhan ay napalitan ng purong pangingilabot. Joaquin, patayin mo ang signal. Burahin mo ang videong yan. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ni Kristo ang malakas na tunog ng mga yabag ng maraming tao sa labas ng koridor ng ospital. Hindi ito mga nurse. Hindi ito mga security guard. Ito ay ang tunog ng mga yabag ng media at ng mga awtoridad na nahanap na ang kanilang kinaroroonan. Ang laro ay hindi pa tapos, Lola. Pero ikaw ay wala na sa board. Sabi ni Kristo habang pilit na bumabangon mula sa higaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang mahinang tunog ang narinig ni Kristo mula sa video ni Tess. Isang putok ng baril sa background, kasunod ng pagbagsak ng kamera sa damuhan at ang huling hiyaw ng pangalan ni Kristo mula sa dalaga. Tess! Sigaw ni Kristo. Sino ang magpaputok sa gitna ng bukirin? At sa pagdating ng katarungan sa Manila, magagawa ba ni Kristo na iligtas ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagbabago bago tuluyang lamunin ng dilim ang Chocolate Hills? Ang bawat segundo ay tila ba paglapit sa isang huling unos na walang sinuman ang handa. Hindi ang dilim ng screen ang nagnakaw sa aking hininga, kundi ang nakabibinging katahimikan na sumunod sa putok ng baril na narinig ng buong mundo. Nakatitig si Kristo sa itim na screen ng cellphone ni Joaquin. Ang huling imahe ni Tess, ang kanyang matapang na tindig sa gitna ng Chocolate Hills, ay tila ba naiwan bilang isang mansa sa kanyang balintataw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila ba isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang. Bawat pintig ay humihihiyaw ng pangalan ng babaeng itinuring niyang kaligtasan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri, isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling kumot. It's done, Cristobal. Tapos na ang ingay sa probinsya. Ang boses ni Doña Marcela ay kasing lamig ng semento sa punerarya. Dahan-dahan siyang naupo sa maranging silya. Tila ba ang pagkamatay ng isang pag-asa ay isa lamang abala sa kanyang schedule. Ngayon, wala na ang mitsa ng iyong rebelyon. Pumasok ka na sa realidad na ikaw ay isang Avila, at ang mga Avila ay hindi umiiyak para sa dumi ng lupa. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang pagguho ng huling tulay na naguugnay sa kanya sa pagiging tao. Tiningnan ni Kristo ang kanyang lola. Sa ilalim ng kislap ng mga yas nito, nakita niya ang isang dambuhalang anino ng kasamaan, isang kasamaang binuo ng ginto, at hinaluan ng dugo ng sarili niyang ama. Ang injustice engine sa loob ng kanyang dibdib ay sumabog. Naglalabas ng isang pot na mas mainit pa sa sikat ng araw sa Bohol. Dumi ng lupa, ang boses ni Kristo ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao, mababa ngunit puno ng panganib. Ang dumi na sinasabi mo, Lola, ay siya ring lupang nagbigay sa akin ng buhay nung iniwan mo akong mamatay.
At kung sa tingin mo ay tapos na ang lahat dahil sa isang putok ng baril, nagkakamali ka. Dahil ang bawat butil ng lupang iyon ay magiging saksi sa iyong pagbagsak. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, marahas na hinugot ni Kristo ang swero mula sa kanyang kamay. Ang hapdi ng pagpunit ng tape sa kanyang balat at ang pagdaloy ng kaunting dugo ay hindi niya inalintana. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Joaquin, na ngayon ay tila ba nag-aalinlangan sa kanyang tindig. Joaquin, ibigay mo sa akin ang susi ng sasakyan, utos ni Kristo. Ang bawat salita niya ay tila ba isang hatol na bitay. Kristo, huwakan hibang! Hirap ka pang lumakad! Bulyaw ni Joaquin, pilit na humaharang sa pintuan. Ibigay mo ang susi bago ko kalimutan na magkadugo tayo, ulit ni Kristo, habang dahan-dahang humahakbang palapit. Ang kanyang tindig ay tila ba isang sugatang leon na handa ng lumapa. Sa harap ng kapangyarihan ng lola, pinili ni Kristo ang kawalan. Tinalikuran niya ang bilyon-bilyong halaga ng Avila Group para sa isang boses na maaaring wala na. Hinablot niya ang susi mula sa kamay ni Joaquin at mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang lola niyang nakatitig sa kawalan. Habang tinatahak ni Kristo ang pasilyo ng ospital, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga binti. Ngunit ang bawat hakbang niya ay itinutulak ng isang matinding utang na loob at pag-ibig. Nakarating siya sa parking lot at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Ang kislap ng mga ilaw ng Manila ay tila ba nanunuya sa kanya, nagpapaalala na malayo pa ang buhol. Ngunit habang binabaybay niya ang kalsada, patungo sa paliparan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa lalamunan. Pagpindot niya ng answer, ang narinig niya ay hindi boses ni Tess, kundi ang mabigat at nahihirapang paghinga ni Lola Berta. Cristobal? Apo, huwag kang pumunta sa airport. Bulong ng matanda, ang boses ay punong-puno ng takot. Lola Berta, nasaan si Tess? Buhay ba siya? Sigaw ni Kristo sa gitna ng ingay ng makina. Ang putok na narinig mo, hindi si Tess ang binaril. Sila. Kinuha nila siya, Cristobal. Buhay ang dalaga, pero ang dinala nila sa Manila ay hindi siya, kundi ang kanyang katawan na puno ng eksplosibo. Cristobal, ang sasakyang kinuha mo kay Joaquin, iyan ang bitag. Nanlamig ang dugo ni Kristo. Dahan-dahan siyang tumingin sa dashboard ng sasakyan. Isang maliit na pulang ilaw ang nagsimulang kumislap sa ilalim ng speedometer. Isang timer na mabilis na bumibilang pababa. Ang Mist of Distrust engine ay naging isang realidad ng kamatayan. Ang sarili niyang pinsan ay binigyan siya ng isang regalong magpapasabog sa kanya sa gitna ng syudad. Sino ang tunay na nagpapatakbo ng laro? At kung si Tess ay hindi ang binaril, nasaan siya sa gitna ng masukal na gubat ng bohol? Ang bawat segundo sa timer ay tila ba isang hakbang patungo sa isang huling unos na walang sinuman ang nakakaalam ng katapusan. Ang bawat kislap ng pulang ilaw sa dashboard ay tila isang mapang-asar na mata ng kamatayan. Binibilang ang bawat segundong natitira sa aking hiningang ninakaw ng sarili kong kadugo. Naramdaman ni Kristo ang panlalamig ng kanyang mga palad habang mahigpit na nakakapit sa manibela ng mamahaling SUV. Ang sasakyang ito, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at karangyaan, ay naging isang gumagalaw na kabaong na bakal. Ang amoy ng bagong leather ay humahalo sa malansang amoy ng kanyang sariling dugo mula sa tinanggal na swero, lumilikha ng isang nakakasulasok na samyo ng pagtataksil. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagpaligsahan sa mabilis na pagkurap ng timer. Isang pulang numerong malupit na bumababa. 3 minuto at 42 segundo. Sa labas, ang mga ilo ng EDSA ay naglalaban-laban sa gitna ng makapal na hamog at ulan. Tila mga anino ng mga taong kanyang kinalimutan noong siya pa ang hari ng Avila Group. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding lula. Ang kontrast ng kanyang kasalukuyang panganib laban sa katahimikan ng bukid sa Bohol
ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Cristobal, huwag kang matatakot. Ang ginto ay natutunaw, pero ang lupa ay nananatili. Naalala niya ang boses ni Tess noong gabing sabay nilang pinagmamasdan ang mga bituin sa dampa. Ang alaalang yon, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng nagyelong takot. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakakabit sa dashboard. Ang pangalan ni Joaquin ang lumitaw. Pagpindot ni Cristo sa answer button, ang bumungad sa kanya ay ang isang halahak na puno ng katusuhan at kawalan ng kaluluwa. How does it feel, pinsan? Ang mamatay sa loob ng sasakyang pangarap ng maraming Pilipino? Ang boses ni Joaquin ay puno ng panunuya. Bawat taglish na salita ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Cristo. Don't bother jumping out. The moment the speed drops below 40, it will trigger the blast. You are a dead man driving, Cristo. Isang bilyonaryong magiging abo sa gitna ng traffic. Joaquin, bakit? Ang boses ni Cristo ay garalgal, puno ng pait. Binigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang pamilya natin. Pamilya? Cristo, wake up! Sa mundong ito, walang pamilya, tanging kompetisyon lang. Bulyaw ni Joaquin. Ang lola, she's just the architect. Pero ako ang gagawa ng final blow. Pero bago ka mamatay, gusto kong marinig mo ang isang bagay. Narinig ni Cristo ang tunog ng isang pintong bumubukas mula sa kabilang linya, kasunod ng isang mahina at basag na hitbi. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Cristo, huwag kang makikinig sa kanya. Si Tess. Ang boses nito ay puno ng hapo, tila ba galing sa isang mahabang paghihirap? Naramdaman ni Cristo ang pag-akyat ng lahat ng kanyang dugo sa kanyang muka. Ang injustice engine sa kanyang dibdib ay muling nagliyab, isang apoy na mas matindi kaysa sa anumang bomba. Tess! Tess! Nasaan ka? Hiyaw ni Cristo. Hindi na inalintana ang timer na nasa 2 minuto na lamang. She's with me, Cristo. Dito sa lumang bodega ng kumpanya sa pier. Kung gusto mo siyang makitang buhay, dalhin mo ang sasakyan yan dito. Let's have a grand finale. Hamon ni Joaquin bago pinatay ang tawag. Tumingin si Cristo sa timer, pagkatapos ay sa madilim na kalsada. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot para sa sarili niyang buhay. Ang pagiging CEO niya ay wala ng halaga. Ngunit ang pagiging lalaking nagmamahal kay Tess ang nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Gamit ang kanyang talino sa pagmamaneho at ang huling patak ng kanyang determinasyon, mabilis niyang iniliko ang sasakyan patungo sa Manila North Harbor. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang krus. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang bawat metrong nadadaanan niya. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila ba nakikiramay sa nagbabadyang trahedya? Natanaw ni Cristo ang dambuhalang gate ng bodega. 1 minuto na lamang. Ang bawat hibla ng kanyang malay ay nakatutok sa target. Hindi siya titigil. Hindi siya susuko. Ngunit nang malapit na siya sa gate, isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Tess, nakagapos sa tapat ng pintuan ng bodega, at sa kanyang paligid ay ang mga tauhan ni Joaquin na nakaturo ang mga baril. At sa tabi ni Tess, nakatayo si Doña Marcela. Hawak ang isang remote control na kumikislap din ng pulang ilaw. Stop right there, Cristobal! Ang bulyaw ng matanda ay umalingaw-ngaw sa hangin, kasing lamig ng kamatayan. 1 more inch at pasasabugin ko ang babaeng ito bago pa tumama ang timer mo. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Cristo. Ang timer sa dashboard ay nasa 45 segundo na lamang. Nakaharap siya sa isang imposibleng pagpapasya, ang ituloy ang pagsabog sa tabi ng kanyang lola at pinsan, o ang hayaang mamatay si Tess sa kamay ng matanda. Ang huling narinig ni Cristo bago ang susunod na kislap ng timer ay ang mahinang bulong ni Tess, na tila ba isang dasal sa gitna ng bagyo. Cristobal, mahal kita.
Tumakbo ka na. Sino ang unang pipindot sa gatilyo ng tadhana? At sa pagitan ng apoy ng bomba at ng yelo ng put ng lola, meron pa bang milagrong naghihintay para sa 2 pusong pinag-isa ng lupa ng Bohol? Hindi ang tulog ng timer ang tunay na bumabasag sa aking pandinig, kundi ang boses ni Tess na tila isang marupok na lamyos ng hangin nang gagaling sa kailaliman ng isang libingan. Ang pulang mga numero sa dashboard ay tila mga nanunuyang mata. 30 segundo. 30 segundo bago maging abo ang lahat ng pangarap na itinanim ko sa lupa ng Bohol. Naramdaman ni Kristo ang bawat butil ng pawis na humahalos sa kanyang sentido, malamig at malapot, kasing pait ng pagtataksil ng sarili niyang dugo. Sa labas, ang ulang ay tila naging mga paho na humahampas sa bubungan ng SUV, habang ang anino ni Doña Marcela ay nakatayo sa gitna ng dilim, Isang reyna ng mga guho na may hawak na hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Kristo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya kay Tess, ang babaeng marungis ang duster, ang babaeng may mga kalyo sa kamay, ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pirma ng isang tseke, kundi sa tibay ng isang yakap. Ngayon, ang babaeng iyon ay nababalutan ng mga kable at dinamita. Isang biktima ng mundong dati ay pinagharian ni Kristo. Lola, enough! Ang sigaw ni Kristo ay nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao, garalgal at puno ng hapo. You want the Avila legacy? You want the codes? Take it all, pero pahawalan mo siya. Siya ay walang kinalaman sa kasakiman natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa may RNA labi ni Doña Marcela. Ang kislap ng remote sa kanyang kamay ay tila nanunuya. Legacy? Cristobal, ang legacy ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha sa pamamagitan ng apoy. Ang babaeng yan ang naging dahilan ng iyong paglambot. She is a weed in the garden of the Avilas. At kailangang bunutin ang bawat ugat nito bago ka muling maging karapat-dapat sa trono. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang masakit na realisasyon na ang lola na dati ay kanyang kuta, ay isang halimaw na walang pusong binuo ng ginto at bakal. Ang Injustice Engine ay tila naging isang dambuhalang apoy na lumalamon sa bawat hibla ng kanyang paggalang sa matanda. Kristo, huwag. Ang mahinang tinig ni Tess ay bumasag sa katahimikan. Ang mga mata nito ay nananatiling matatag sa kabila ng takot. Don't give them what they want. Mas mahalaga ang dangal mo kaysa sa buhay ko. Dangal? Tumawa si Joaquin mula sa likuran ni Marcela. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila tunog ng isang paparating na sakuna. Dangal doesn't pay the bills, Tess. Kristo, 15 segundo na lang. Kung hindi mo ititigil ang sasakyang yan sa tapat namin, sabay-sabay tayong maglalaho. Pero kung ibibigay mo ang password na yun din, baka hayaan ko pang makahinga ang magsasakang yan. Naramdaman ni Kristo ang mabilis na pag-ikot ng kanyang isipan. Ang Mist of Distrust Engine ay gumagana sa rurok nito. Alam niyang nagsisinungaling si Joaquin. Ang sandaling makuha nila ang password ay ang sandaling magiging wala ng silbi ang kanilang mga buhay. Sa gitna ng nakatutulig na kaba, napansin ni Kristo ang kanyang mga kuko na nakabaon sa manibela. Mayroon pa ring kaunting tuyong putik mula sa bukid ni Tess na nakasingit sa kanyang balat. Ang duming iyon ay tila nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Isang paalala na siya ay hindi na ang CEO na madaling mabulag ng ginto. Siya ay si Cristobal, ang lalaking natutong magbungkal ng lupa at magmahal ng totoo. Lola, Joaquin, you forgot one thing. Ang boses ni Kristo ay naging malamig at matatag, kasing tigas ng mga chocolate hills. Dito sa bukid, natutunan ko kung paano mag-ane. At ngayong gabi, aanihin niyo ang lahat ng inyong itinanim. 10 segundo. Sa isang mabilis na pagkilos, hindi inapakan ni Kristo ang preno. Sa halip,
Lalong ibinoon niya ang silinyador. Ang ungol ng makina ng SUV ay tila isang hiyaw ng paghihigante. Ngunit hindi niya itinama ang sasakyan kay Tess o sa lola. Iniliko niya ang manibela patungo sa mga dambuhalang drum ng gasolina sa gilid ng bodega. Malayo sa kinaroroonan ni Tess, ngunit sapat na malapit para lumika ng isang harang ng apoy. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Joaquin. 5 segundo. Bago tumama ang SUV sa mga drum, binuksan ni Cristo ang pinto at tumalon palabas. Ang kanyang katawan ay marahas na humampas sa basang semento, gumulong ng ilang beses hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng pagkapunit ng kanyang balat. Ang tunog ng malakas na pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pier, kasunod ng isang dambuhalang liwanag na lumamon sa dilim ng gabi. Ang pagsabog ng SUV ay lumikha ng isang pader ng apoy na naghiwalay kina Joaquin at Doña Marcela mula kay Tess. Sa gitna ng init at usok, pilit na gumapang si Cristo patungo sa babaeng mahal niya. Ang bawat hininga niya ay puno ng abo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa anino ni Tess na nakagapos pa rin. "Tess! Tess!" hiyaw ni Cristo. Nakarating siya sa tapat ng dalaga. Gamit ang isang piraso ng basag na salamin mula sa sasakyan, sinimula niyang hiwain ang mga tali ni Tess. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat segundo ay tila 1 taon sa kanyang pakiramdam. "Kristo, ang bomba sa katawan ko." Bulong ni Tess, itinuturo ang timer na nakadikit sa kanyang dibdib. Nanlamig ang dugo ni Cristo. Ang timer sa katawan ni Tess ay hindi tumigil. Ito ay may sariling buhay. At mayroon na lamang itong natitirang 20 segundo. "Hindi kita iiwan, Tess. Sabay tayong lalabas dito," sabi ni Cristo habang pilit na kinakapa ang mitya ng eksplosibo. Ngunit mula sa kabilang panig ng pader ng apoy, narinig ni Cristo ang isang pamilyar at nakakapangilabot na boses. Si Joaquin. Duguan ito, ngunit nakatayo pa rin. At hawak nito ang tunay na remote control na kanina pa palang itinatago ni Doña Marcela. "Nice try, pinsan. Pero ang fireworks, na yan palang talaga magsisimula." Nakangising, sabi ni Joaquin, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang daliri sa gatilyo ng remote. Napatitig si Cristo sa remote. Pagkatapos ay sa mga mata ni Tess. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng pamilya Avila ay tila naging isang malaking biro sa harap ng isang simpleng pagpapasya. Biglang, isang malakas na putok ang narinig mula sa likuran ni Joaquin. Isang bala na tumama sa kamay nito, nagpabitaw sa remote na diretsyong nahulog sa naglalagablab na apoy ng SUV. Sino ang nagpaputok? At sa pagbagsak ng remote sa apoy, titigil ba ang timer sa katawan ni Tess? O ito na ang huling mitsa na tatapos sa kanilang kwento sa gitna na nagbabagang pier ng Manila? Ang huling narinig ni Cristo bago ang susunod na kislap ng apoy ay ang boses ni Attorney Valderrama na tumatakbo patungo sa kanila kasama ang isang batalyon ng mga pulis. Pero huli na ba ang lahat para sa bombang nakadikit sa puso ni Tess? Walang pagsabog na naganap, ngunit sa bawat segundong lumipas, matapos ang paghinto ng timer sa dibdib ni Tess, naramdaman ko ang pagguho ng bawat pader na itinayo ng pamilya Avila sa paligid ng aking puso. Nakaluhod si Cristo sa harap ni Tess. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang piraso ng basag na salamin na ginamit niya upang putulin ang huling kable. Ang nakabibinging katahimikan na sumunod sa paghinto ng pulang numero sa 0001 ay mas nakakatakot pa kaysa sa tunog ng pagsabog. Ang amoy ng gasolina mula sa naglalagablab na SUV at ang usok na nagmumula sa paligid ay tila ba naging isang malapot na hamog na bumabalot sa kanilang dalawa? "Kristo, buhay tayo?" Ang mahinang gulong ni Tess ay tila isang milagrong nanggaling sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napipikit.
Ang pagod at ang sakit mula sa kanyang lumang sugat ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang lakas. Buhay tayo, Tess. Buhay tayo, tugon ni Kristo. Ang bawat salita ay hinaluan ng hagulgol na kanina pa niya pinipigilan. Iniyakap niya ang kanyang mga duguang braso sa dalaga. Pilit itong itinatago mula sa init ng apoy at sa lupit ng mundong kinalakihan niya. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang masakit na realisasyon na ang taong nagmamahal sa kanya ng totoo ay ang taong muntik na niyang mapatay dahil sa kasakiman ng kanyang sariling dugo. Ang bawat patak ng luha ni Kristo na tumatama sa balikat ni Tess ay tila ba mga basbas ng kapatawaran para sa kanyang nakaraang pagmamataas. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang hinuhuli niyo. Ako ang Avila. Ang batas ay nasa ilalim ng aking mga paa. Ang bulyaw ni Doña Marcela ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng mga sirena ng pulis. Napatayo si Kristo, pasan-pasan ang nanghihinang katawan ni Tess. Tumingin siya sa kanyang lola na ngayon ay pinipigilan ng 2 pulis. Ang matanda ay tila ba nawala na sa sariling katinuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling terno ay may bahid ng abo, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at hindi maunawa ang pride. Lola, tama na. Ang boses ni Kristo ay malamig, kasing lamig ng sementong tinatapakan nila. Ang batas na sinasabi mo ay wala sa pera. Narito ito sa mga ebidensyang hawak ni Attorney Valderrama. Ang pagpatay mo kay Papa, ang pagnanakaw mo sa lupa ng mga magsasaka sa Bohol, lahat yan ay tapos na. You're a traitor, Cristobal. Ibinigay ko sa iyo ang trono, pero mas pinili mo ang dumi ng bukid. Sigaw ng matanda, habang dahan-dahang ikinakabit ang mga posa sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Kristo ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Doña Marcela habang hinihila ito ng mga pulis. Isang lumang litrato ni Kristo noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng kasamaan, tila may isang maliit na bahagi ng matanda na pilit kumakapit sa alaalang siya mismo ang sumira. Pinulot ni Kristo ang litrato. Tiningnan ito ng huling beses at dahan-dahang binitawan sa gitna ng nagbabagang SUV. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang huling alaala ng pamilyang Avila. Joaquin, tulungan mo ako! Tawag ni Marcela sa kanyang isa pang apo. Ngunit si Joaquin ay nakahiga sa sahig. Hawak ang kanyang duguang kamay habang ang mga mata ay puno ng takot. Wala na ang katusuhan. Wala na ang tawa. Ang mananila ay naging isang kaawa-awang biktima ng sarili niyang bitag. Mabilis na lumapit si Attorney Valderrama kay Kristo. Mr. Avila, kailangan nating dalhin si Tess sa ospital. Ang kanyang lagay ay critical. Naramdaman ni Kristo ang muling paglukso ng kanyang kaba. Habang isinasakay si Tess sa ambulansya, naramdaman niya ang mahinang piga ng kamay ng dalaga sa kanyang palad. Kristo, ang itim na kahon, bulong ni Tess. Nasa kanila na, Tess. Ligtas na ang lahat. Magpahinga ka na. Pangako ni Kristo habang sumasakay sa loob ng ambulansya. Habang tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng gabi, ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw sa loob ay tila ba naglalaro sa maputlang mukha ni Tess. Ang mist of distrust engine ay tuluyan ng napalitan ng isang malalim na sacrifice dilemma. Naisip ni Kristo, kung mawawala si Tess, anong silbi ng katarungang nakuha niya? Anong silbi ng pagiging malaya kung ang tanging taong nagbigay ng kulay sa kanyang buhay ay hindi na niya makakasama? Huwag kang bibitiw, Tess. Marami pa tayong itatanim sa bukid. Marami pa tayong tatanawing chocolate hills. Bulong ni Kristo habang hinahalikan ang magaspang na kamay ng dalaga. Biglang, ang heart monitor sa loob ng ambulansya ay nagsimulang tumunog ng mabilis at hindi maayos. Ang ritmo nito ay tila isang mabilis na pagtakbo patungo sa kawalan. Emergency! Kinakapos siya ng hininga! Doc, ang BP niya bumababa! Sigaw ng paramedic. Nanlamig ang dugo ni Kristo.
Ang tagumpay na kakatapos lang niyang makamit ay tila ba biglang naging abo sa kanyang harapan. Napatitig siya sa monitor, sa bawat linyang dahan-dahang nagiging patag. Tess! Tess, wag! Hiyaw ni Kristo sa gitna ng ingay ng makina at ng humahagibis na hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Kristo sa bintana ng ambulansya. Isang itim na sasakyang kanina pa pala sumusunod sa kanila. Isang sasakyang hindi sa pulis at hindi rin kay Attorney Valderrama. Isang sasakyang may pamilyar na plaka na nagpaalala sa kanya na si Doña Marcela ay hindi lamang ang tanging arkitekto ng Avila Group. May isa pang anino na matagal nang nanonood sa malayo. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At sa gitna ng pakikipaglaban ni Tess para sa kanyang huling hininga, meron pa bang panibagong unos na naghihintay? Bago sila makarating sa pintuan ng ospital, hindi ang bilis ng ambulansya ang nagpapatakbo sa aking oras, kundi ang bawat mahinang guhit sa monitor na tila ba isang mabuhay na tulay na unti-unti nang bumibigay sa ilalim ng bigat ng aking mga pagkakamali. Nakatayo si Kristo sa labas ng operasyon. Ang kanyang anino ay humahaba sa malamig at malinis na sahig ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay sumasakal sa kanyang hininga, kasing talim ng bawat alaala ng kanyang pagmamataas na ngayoy tila mga pako sa kanyang krus. Ang bawat yabag ng mga nurse at doktor ay tila ba isang dambuhalang tambol na nagpapapaalala sa kanya na ang buhay ni Tess, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano humawak ng lupa, ay nakataya ngayon sa ilalim ng matatalim na scalpel. Naramdaman ni Kristo ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang injustice engine sa kanyang dibdib ay humupa na, pinalitan ng isang nakakabinging pagsisisi. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa putik ng buhol, ngunit pakiramdam niya ay mas madumi ang mga ito ngayon kaysa noong naglilinis siya ng kwadra. Cristobal Avila, isang tinig, matatag at puno ng karunungan, ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Paglingon niya, nakita niya ang lalaking lula ng itim na sasakyang sumunod sa kanila. Hindi ito kaaway. Ito ay si Ricardo, ang matalik na kaibigan at kanang kamay ng kanyang yumaong ama. Ricardo, bakit ka narito? Ang boses ni Kristo ay garalgal, puno ng hapo. Narito ako para ibigay ang huling habilin ng iyong ama, na pilit na itinago ng iyong lola sa loob ng 20 taon. Tugon ni Ricardo habang iniaabot ang isang lumang dokumento. Ang iyong ama, Cristobal, ay hindi tumakas. Siya ay pinatahimik dahil binalak niyang ibalik ang lahat ng lupa ng Avila Group sa mga magsasaka ng Bohol. Siya ay isang mirasol sa puso bago siya naging isang Avila. Ito ang kanyang nababasag sa loob. Ang masakit na realidad na ang lahat ng gintong kanyang ipinaglaban ay binuo sa ibabaw ng pagkakanulo sa sarili niyang ama. Ang mist of distrust engine ay tuluyan ng napawi. Inilalantad ang isang katotohanang mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng ngiti. Ligtas na siya, Mr. Avila. Tess is a fighter. Ang kanyang katawan ay nagnanais na mabuhay para sa isang taong napakahalaga sa kanya. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Tila ba ang lahat ng chocolate hills ay naalis sa kanyang mga balikat bago siya pumasok sa silid ni Tess. Nagpa siya si Kristo na gawin ang isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa sa kanyang lola. Ang humingi ng kapatawaran ng may tunay na pagpapakumbaba. Dinalaw niya si Doña Marcela sa kanyang selda sa huling pagkakataon. Nakita niya ang matanda, nakaupo sa sulok. Wala na ang kintab ng mga hiyas. Tanging ang dilim ng pagsisisi ang natira. Dahan-dahang lumapit si Kristo, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda at isinagawa ang ritual ng pagmamano. Lola, pinapatawad na kita. Pero ang Cristobal na binuo mo sa ginto ay patay na.
Ang Cristobal na nabuhay sa lupa ng Bohol ang siyang mananatili. Ang boses ni Cristo ay matatag, puno ng hiya para sa nakaraan, ngunit may pag-asa para sa bukas. Aalis ka na? Ang mahinang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila ba isang tuyong dahon. Uuwi na ako, Lola, sa tunay kong tahanan. Sagot ni Cristo bago tuluyang tumalikod. Pagbalik niya sa ospital, nadatnan niyang gising na si Tess. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa mukha ng dalaga. Inilalantad ang bawat peklat na naging simbolo ng kanilang paglalakbay. Lumapit si Cristo at dahan-dahang hinaplos ang mukha ni Tess. Tess, hindi na ako babalik sa Manila. Ang Avila Group ay ibabalik ko sa mga magbubukid, gaya ng pangarap ni Papa. Mananatili ako sa tabi mo. Bulong ni Cristo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess. Sabi ko naman sa'yo, Cristobal, ang lupa ang laging nananalo sa huli. Naramdaman ni Cristo ang mabilis na tibok na kanyang puso, isang kilig na mas totoo kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Tess. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo sa gitna ng amoy ng pag-asa at bagong simula. Ngunit habang nagpaplano sila ng kanilang pagbabalik sa Bohol, isang balita ang muling yumanig sa telebisyon sa loob ng silid. Isang malaking anomalya ang natuklasan sa transfer of ownership ng Avila Group. Isang pangalan ang lumitaw na hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Ang tunay na may-ari ng lahat ng yaman ay hindi si Cristobal, kundi ang pamilya Mirasol. Napatitig si Tess kay Cristo. Ang laro ng tadhana ay may huling alas na inalaan. At sa gitna ng kanilang pagmamahalan, handa na ba silang tanggapin ang bigat ng isang imperyong ngayon nasa kanilang mga kamay na? Hindi ang pirma sa isang mamahaling dokumento ang mentakda ng aking kalayaan, kundi ang bawat butil ng palay na dahan-dahang sumisibol sa lupang dati ay binalot ng kasakiman at nayo'y hinaluan na ng pag-asa. Nakatayo si Cristo sa gitna ng malawak na bukirin ng Bohol. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga chocolate hills. Ang langit ay nababalutan ng kulay ube at ginto. Isang tanawing kailanman ay hindi niya napansin noong siya ay nakakulong pa sa mga dambuhalang gusali ng Makati. Ang amoy ng basang lupa, matapos ang mahinang ulan, at ang halimuyak ng mga ligaw na bulaklak, ay tila ba isang banal na insenso na naglilinis sa bawat sulok ng kanyang naghilom na kaluluwa. Naramdaman ni Cristo ang magaspang na balat sa kanyang mga palad. Ang mga paltos noon ay naging matitigas na kalyo na ngayon, mga medalya ng kanyang bagong buhay. Sa kanyang tabi, ang itim na kahon na dati ay puno ng mga lihim ng kamatayan ay nakabukas na, at sa loob niyon ay wala nang lamang, kundi ang mga tuyong dahon at isang lumang litrato nila ni Tess. Cristo, masyado ka na namang malalim mag-isip. Baka pati ang mga kuliglig ay makatulog sa katahimikan mo. Ang matamis na boses ni Tess ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ang dalaga. Suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa hablon. Ang kanyang balikat ay wala na ang benda. Tanging ang isang manipis na peklat na lamang ang natira, isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo. Inabutan niya si Cristo ng isang baso ng sariwang buko juice. Iniisip ko lang, Tess, paano kung hindi ako napunta rito? Paano kung nanatili akong bilyonaryong walang puso? Bulong ni Cristo habang marahang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Kung ganun ang nangyari, di malamang ay hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung paano magpakulo ng tubig, biro ni Tess. Kasunod ang isang halahak na tila ba musikang nagpapatahimik sa lahat ng bagyo sa puso ni Cristo. Pero seryoso, Cristo, are you really okay with this? Giving up the CEO title para maging consultant lang ng kooperatiba ng mga magsasaka? Tess, look at me. Tugon ni Cristo habang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga. I used to own the city, but I was a prisoner. Ngayon, wala akong kumpanya, pero ako na ang pinakamayaman na lalaki sa mundo dahil bawat sentimong kinikita natin ay amoy pawis ng katapatan
hindi dugo ng pagnanakaw. And most importantly, I have you. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, idiniit ni Kristo ang kanyang no sa no ni Tess. Ang kilig ay hindi nanggaling sa kislap ng brilyante, kundi sa init ng kanilang paghinga na nagtatagpo sa gitna ng kapayapaan. Naramdaman ni Kristo ang mabilis na tibok ng kanyang puso, isang ritmo ng kaligayahan na ngayon lamang niya naramdaman ng buo. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa dampa, na ngayon ay isa ng maayos na bahay na gawa sa nara at kawayan. Sa veranda, nakaupo si Lola Berta, masayang nanonood sa mga bata sa nayon na naglalaro sa bakuran. Ang matanda ay tila ba bumata ng 10 taon matapos makamit ang katarungan para sa pamilya Mirasol. Ang lahat ng lupang ninakaw ni Doña Marcela ay naibalik na sa mga tunay na may-ari sa tulong ni Attorney Valderrama. Ricardo! Tawag ni Kristo sa kaibigan ng kanyang ama na kararating lang lulan ng isang lumang jeep. Cristobal, handa na ang lahat para sa kasal bukas. Ang buong Bohol ay tila ba naghahanda para sa isang pista. Masayang balita ni Ricardo habang iniaabot ang isang tumpok ng mga sariwang bulaklak. Isang mapait, ngunit mapagpatawad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kristo nang maalala niya ang kanyang lola. Nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan kanina. Ang matanda ay humihingi ng isang pagkakataon na makita ang kanyang apo bago ito tuluyang pumanaw sa sakit. Sa puso ni Kristo, wala na ang pot. Ang lupa ng Bohol ang nagturo sa kanya na ang pagpapatawad ay parang pagbubungkal ng lupa. Kailangang alisin ang mga tinik at bato bago makapagtanim ng bagong simula. Kristo, may sasabihin ako sa iyo. Mahinang bulong ni Tess habang sila ay nakatanaw sa malayo. Naramdaman ni Kristo ang bahagyang panginginig ng boses ng dalaga. Inawakan ni Tess ang kanyang kamay at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang tiyan. Ang kaba ni Kristo ay biglang napalitan ng isang dambuhalang kuryente ng saya na tila ba nagpayanig sa buong mundo. Tess, are you... Ang boses ni Kristo ay nawala sa gitna ng emosyon. Oo, Cristobal. Magkakaroon tayo ng maliit na magbubukid. Nakangiting sagot ni Tess. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng pamilya Avila, ang lahat ng kapangyarihan sa Manila, at ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naging abo. Ang tanging mahalaga ay ang bagong buhay na sumisibol sa gitna ng pag-ibig na binuo sa dumi at putik. Iniyakap ni Kristo ang kanyang mga braso sa dalaga. Pilit itong itinatago mula sa anumang lamig ng gabi. Tumingala siya sa langit, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang ama ay nakamasid sa kanila. Nakangiti dahil ang pangarap nito na ibalik ang dangal sa lupa ay natupad na sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang huling sikat ng araw ay naglaho na. Ngunit ang mga ilaw sa kanilang bahay ay nagsimulang suminde, tila ba mga bituin na bumaba sa lupa? Ang kwento ni Cristobal Avila Lezabel ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng kanyang korona, kundi sa pag-ani ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi malalanta. Welcome home, Cristobal! Bulong ni Tess. I am home, Tess. Hinding-hindi na ako aalis. Tugon ni Kristo. Bago sila tuluyang pumasok sa loob, iniwan ang mga burol na saksi sa kanilang wagas na sumpaan. 5 taon na ang lumipas mula nang ang huling putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng Chocolate Hills. Ngayon, ang tanging naririnig sa malawak na bukirin ng pamilya Mirasol ay ang malamyos na awit ng mga ibon at ang masayang halakak ng isang batang babaeng tumatakbo sa pagitan ng mga luntiyang tanim. Nakatayo si Kristo sa ilalim ng malaking puno ng nara, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Tala. Ang bata ay may mga matang kasing talas ng kanyang ama, ngunit ang kanyang mga kamay ay kasing liksi at kasing galing sa paghawak ng lupa gaya ng kanyang ina. Naramdaman ni Kristo ang isang matinding kurot sa kanyang puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang CEO na dati ay tanging mga numero at graph lamang ang nakikita sa kanyang hinaharap
na yon ay nakasumpong ng tunay na kahulugan ng buhay sa bawat butil ng palay na kanyang itinatanim. Dahan-dahang lumapit si Tess sa kanyang tabi, bit-bit ang isang tray ng mainit na kape at ang amoy ng sariwang luto na kalamay. Ang kanyang mukha ay may mga bagong linya ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa Makati. Masyado ka na namang seryoso, Cristobal. Baka isipin ng mga magsasaka natin na nagpaplano ka na namang sakupin ang buong Bohol. Biro ni Tess. Kasunod ang isang marahang tapik sa balikat ng asawa. Iniisip ko lang, Tess. 5 taon na, wala nang mamatay si Lola Marcela. Mahinang tugon ni Cristo. Nung huling pagkakataon na dinalaw ko siya sa ospital, bago siya bawian ng hininga, hindi na ang Avila Group ang hiningi niya sa akin. Ang tanging hiling niya ay ilibing siya sa lupang pinanggalingan ng ating pamilya. Doon niya nahanap ang kanyang hiya, at doon din niya nahanap ang kanyang patawad. Inilapag ni Tess ang tray at hinawakan ang magaspang na kamay ni Cristo. Ang lupa, Cristobal, ay hindi marunong magtanim ng galit. Tinatanggap nito ang bawat patay na dahon para gawing pataba sa bagong sibol na buhay. Ganyan din tayo. Kailangan nating mabaon sa hirap para lang malaman kung gaano kasarap ang tumayo at lumaban. Tumingala sila sa langit, habang ang araw ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga burol. Ang dating prinsipe ng ginto ay naging hari ng lupa. Ang Avila Mirasol Cooperative ay naging simbolo ng tagumpay ng maliliit na tao, at si Cristo ang kanilang boses sa mundo ng malalaking korporasyon.